I held on tight, every prayer whispered through the night. Distance tried, but love stayed strong. Hey Lord, di kami. Okay, so ano nga ba yung kasal sa Hong Kong? Ito ay civil wedding. So, hindi ito sa church at hindi ito private. Okay, so kung gusto nyo guys kumuha ng private na mayroon naman tayo mga lawyer na allowed or mga politician like here in the Philippines, mayor, pastor. So, pwede kayong gano'n na kasal. Pero based sa aking na experience, sa kasal na pinili namin ay yung civil registry or civil wedding. Ito ay sa government or sa under or around ano lang ng Hong Kong. So, hindi kami nag-hire ng lawyer o pastor. Pwede naman kasi kayo guys gumawa ng ganun or mag-specific doon na ngayon ang inyong plan to get married in Hong Kong. So, pwede kayo mag-hire ng lawyer or pastor or sa church. Pero kasal, depende sa inyo guys, pwede doon. Pero yung pipiliin nyo lang doon sa requirements na binibigay ng Hong Kong authority or Hong Kong registry, ilalagay nyo lang guys kung anong wedding yung gusto nyo. So, kung gusto nyo sa Hong Kong registry. Ayan. So, ano ba yung pwede mangyari at gagawin sa oras na ng kasal? So, of course, kung yung schedule nyo ay 9:30 or 10:30, so 30 minutes before yung inyong schedule sa registry. Kasi nakalagay naman doon kung saan registry. Marami tayo guys sa Hong Kong guys, hindi lang isang place. So, sa Cotton Drive, sa Central, sa saan pa ba? Shatin. Kasi lahat ng mga ano na yan, place na yan, may kanya-kanya silang registry. Para katulad din sa atin, di ba? Kung sa Makati tayo, din Makati registry. Ganun. Kung sa Kabantalan din, Kabantalan registry. So, pwede kayong magpili kung saan nyo gusto. So, sa amin ay sa Cotton Drive. Kasi dapat sa Central yun pero parang iniba namin kasi parang park kasi yun. O sa Central kasi wala siyang mas malayo yung park. So parang mga buildings lang yun. So pinili namin yung Cotton Drive kasi maganda siya kasi garden. Ayan, pagpasok mo, garden, tapos may mga bulaklak, maganda ang environment. Maraming mga kahoy, mga bulaklak. So parang yun ang suggested. Ayan. And ito ay nasa side ng Hong Kong side. Hong Kong side. Kowloon Island. Tama ba? Ayan. At yung aming hotel ay, okay, take note guys, hindi nyo kailangan ng mamahaling hotel. Hindi nyo kailangan ng bonggang-bonggang accommodation. So ako guys, nag-DIY lang ako at hindi ako gumamit ng agency. Yan, disclaimer, hindi ko dinidiscourage na kayo ay kumuha ng agency or mag-hire ng agency. But I just share guys, yung experience namin how to save, how to save money for this wedding or civil wedding. Ayan, so pero kung wala kayong time at hindi malakas yung loob nyo or wala kayong experience o wala kayong mapagtanungan, so go ahead. Mag-hire kayo ng agency or mga company na naglalakad nito. But, ito guys, tatandaan nyo, kayo at kayo pa rin guys ang kikilos dito kasi nasa inyong mga kamay ang ating mga requirements. Hindi naman doon sa tao. Yung tao na yun, hindi naman request ng mga kulang natin na documents. The same thing, they will ask you to get this one, then bibigay mo sa kanila. So parang for me is to hassle. Bakit ako magbabayad ng malaki and the same time ako pa rin din ang kukuha ng mga ganitong mga bagay. So wala, parang sa akin is nonsense. Ayan, sorry to say sa mga ano diyan, mga agency. At na find out ko in the beginning guys, hindi naman ako nagplano na gagamit talaga ng agency. But dahil yung partner ko ay takot. Ayaw niya yung magkamali. Ayaw niya yung
baka sa application na ng visa ay mali pala yung wedding na to. But for me, I'm confident or confidence, ano bang proper, na kaya ko to gagawin. At willing ako mag-fly yung pupunta ng Hong Kong to give my all requirements. Kasi may nababasa naman ako na possible yun. Ayan, so, before we decided, I think for me, I decided because I'm the first one to initiate this kind of para mapadali, gagawa ng paraan kasi I'm the one na hindi ako nagwo-work. So, kumbaga yung aming yung teamwork namin ng aking asawa ay, okay, you do your job to provide. So, ganun. And okay, I do my part to do this papers, plan this one. And so, parang yun ang setup namin. Hindi namin napag-usapan yung but I'm the one who always planning, always do suggestion, and after that sasabihin ko na sa kanya, how you think of this, okay ba or pwede ba natin gawin to. Okay, so I'm the one always searching, always reading, always scrolling in this internet world or platform of YouTube, TikTok, everything na ano bang pwedeng gawin para mapadali yung ating mga papel. So, and I'm the one who found out na okay, pwede pala dito sa Hong Kong. And international recognized siya, and you need to have a lot of things to get in this office and your partner on your partners. Ayan, kung foreigner yung partner nyo, general na partners, kasi siyempre marami nakikinig na may mga foreign partners. So, hindi siya kailangan na kuha ng ganito, especially if your partner was or is working full-time. So, in my husband, he's working full-time, guys. So, 7 to 8, nasa work na siya, and then uuwi siya ng 4 to 5. And then, kung may mga meetings pa, uuwi siya ng gabi. And then, may mga tao pa siyang tinutulungan na magbili ng groceries, maghatid ng pagkain, ang dami niyang ministry. Ayan, as you guys, kung alam niyo yung partner ko ay former, isa siyang missionary before sa Africa, sa Uganda. Uganda ba? Ayan, Africa, yeah, somewhere there. Yan, nakalimutan ko na. Pero kasi missionary siya, so until now, parang doon yung yung working, parang doon pa rin yung yung ministry niya. Ayan, so kung mayroong parents na gusto siya kausapin out of his work na, ayan, willing siya makipag-usap about sa mga kids, yung mga problema, willing siya makinig. Yan, yung parang gano'n, alam mo yun. And kung may mga tao na, okay, I want to, wala akong sasakyan kasi nasira, so ihatid niya sa bahay. Ganun yung parang apel niya sa mundo. Ano ba? Sino nakaka-relate yan? Minsan parang, okay, parang over, sabi ganun. Pero yun yung life niya doon. So, sinasabi niya now, I don't have time, I don't have time to do this. And even guys, sa lawyer na magta-translate ng kanyang German to English, zero. I'm the one who nagtatanong sa mga groups and join the groups na nasa Europe. Anong ginagawa nyo? Sino yung pwedeng mag-translate nito? So, lahat ng information is coming from me, and I just share and rely lang sa kanya. Okay, pwede ba natin gawin to? So, yun yung view kung bakit napunta kami na magkakasal sa Hong Kong. Ayan, so bakit ba Hong Kong ang ating napili? Dahil ito ay napakamura, napakabilis. After ng wedding, guys, sa Pilipinas, mag-wait ka pa ng ilang weeks. Kalimutan ko na. Doon, guys, after, yun nga sinasabi ko na sa previous video ko na may 2 days and 2 days before and 2 days after kayo. Kasi, ready na, guys, yung inyong marriage certificate. So, pagkatapos ng sign nyo, okay, ibibigay na nila sa inyo yung inyong marriage contract. Ayan, so, ganun lang kabilis. Napakabilis, guys. So, after that, magsasign kayo.
congratulations, you are husband and wife. So quick, so ang bilis lang. So, kaya, yun yung pinili namin. And then, after that, kaya nga may 2 days after, kasi after ng wedding nyo, kung morning kayo kinasal, mayroon pa kayong time, pwede na kayo dumiretso sa port. Ayan, sa port. I-report nyo na sa high court. Ito yung high court. Kaya ano ba yung high court? At kailangan pa i-report doon. Hala, nasa 10 minutes na tayo. Ang haba. Puputulin ko na siguro to, tapos mag-part 1 lang, pag-part 2 lang tayo sa ganitong topic.